JP, Ah, ano ang favorite animated film mo? thank you for that wonderful question. Is it wonderful? Hala, hindi ko maalala. Pero, isa sa mga favorite ko na... Uganin. Hindi, kasi marami. Isa sa mga favorite kong animation, I think, ay Lion King. Simula dahil nga nung bata. Oh. Tsaka I think umiyak ako nun eh. As a kid. Saan part ko umiyak dun? Nung namatay, spoiler alert, namatay si... Hindi naman yung spoiler alert. Sa start pala nangyari rin. Wala namang kwento. Tsaka guys, kapag ngayon pa lang na ano na kayo sa spoiler alert sa Lion King, it's a you problem na. Wala na kasalanan yan. Oo, guys, namatay si Mufasa. Okay? At ang pumatay ay kapatid niya. Ay, Char lang. Ay, tama kapatid. Si Scar. Oo. Scar. Oo. Ayun. O, ikaw, anong favorite mong animated? Ang favorite animated film ko of all time and part of my top 10 films ever ay Your Name. JP. JP, alam mo minsan? Minsan, ang hirap na talaga pagtanggol. JP. Pero ayaw nga, ang ganda nga ng Your Name. Or Kimi no Nawa. Oh Oo. my gosh, grabe. Grabe yung Your Name. Yung first time ever ko siyang mapanood. Hindi ko in-expect kasi na ganun. Parang pinanood ko lang siya kasi sabi ni Dan maganda, ganyan. True. Makoto Shinkai. Makoto Shinkai. At dahil doon, ang dami ko pang pinanood na mga short films. Diba ang dami mga short films Yes. ni Makoto Shinkai? Maganda yung Garden of Words to Net. Napanood mo na ba yan? Oo. Oh Oh my God. So guys, Tsaka yung 5 centimeters. 5 centimeters. Tapos yung Your Name, guys, yung Kimi no Nawa, isa sa mga nagpaganda sa kanya ay yung soundtrack niya. Oo. Grabe yung mga kanta, kahit di natin naintindihan ni. Yung sinasabi. Ako, naiintindihan ko naman. Okay. Sparkle. Si Masen. Ay, alam mo, isa pang favorite ko din ay ano. Wala na. Alam mo, ganyan si JP. Ganyan si JP. Magsasabi siya, tapos pag nagsabi ako, ay, may papalitan ko na lang. Grave of the Fireflies, yan, nasabi ko na. Hindi ko pa yan, ayoko yung panoorin. Masaya ako sa buhay ko. Satisfied ako sa aking buhay. Hindi ko kailangan ng mga ganyang pelikula. Maganda yun, feel-good movie yun. Family nyo, movie guys. nga daw. I think pwede yan sa MMFF. Oo, pang Christmas yun eh. Pang family yan. Oo, yung Grave of Pang the family Fireflies, Pang guys. Pasko. Oo, good for all ages yan. Pero, hindi kami napapanood. Pero guys, if you have time, watch, Kimi no Nawa. Sobrang ganda. I think nasa Netflix ata yan. Nasa Netflix ba? Pati Ganda ng ibang Your gawa ni Name. Shinkai. Oo, tapos, ang ganda ng soundtrack. After nyo panoorin, pakinggan nyo lang yung soundtrack. Sobrang ganda. Oh, anyway, go. Tanong na rin natin yung special guest natin. Ang special guest natin today, dahil hindi siya marunong mag-English, meron tayong interpreter, Makoto Shinkai! I think nagga-glasses nga si Makoto Shinkai. Ang guest natin today sa ating second edition ng Back to Back to Back to Back. Ang ating... Yes. Ito ating special series para sa conversation namin ni JP. Kasi kung di nyo na itatanong, mga director din kami. Hindi kami mga podcaster hindi lang kami podcaster. Oo. May pelikula kami sa Netflix. Oo, guys. So, ginawa namin, what if magka-conversation tayo with the directors or maybe in the future, pati scriptwriter, pati editor, ganyan, ng featured film natin. And for this episode, ang feature film natin ay ang Iti Mapukpukaw or The Missing, one of the entries na magpi-premiere sa Cinemalaya Independent Film Festival starting August. Kailangan start ng natin? Basta Cinemalaya starts August 3. August 4. August 4. Okay. Yung gala namin, hindi yun yung first screening namin. Yung first screening namin ay August 5. Sa Pero anyway, PICC na nga pala, no? PICC and Ayala Cinemas. So, kasama namin ang director and head animator ng Iti Mapukpukaw, which is the first ever full-length animated film in Cinemalaya. True. O Carl, Taray. direct Carl Joseph Papa. Anong favorite mo? Bukod sa Iti bukod sa Mapukpukaw. sa mga pelikula mo. Uy, Aris din yan si Carl. April 1 yan. Ah? Oo. Wala. Napapalimutan ka ng mga Aris. Favorite
animated film ko ay, ito actually, nasa pader ko. Only Yesterday. Isaw Takahata. Isaw Takahata. Hindi ko Oo. yun napanood. Mahilig kasi ako dun sa, yung kahit kunwari slice of life lang, ganyan. Hindi siya totally fantastical, pero animated film siya. Pero, Ghibli yan, di ba? Studio Ghibli. Ghibli siya. Only, di makarelate si Tonet. Hindi ko napanood, sorry. Uy, isa rin pala na gusto ko. Hindi na, okay na kami. Ay, isa rin ang gusto ko ay uminom ng Coke. Charit! Isa rin gusto kong animated film ay Spirited Away. Ayun lang. Yes. Actually, kung Shinkai, ang gusto ko yung isa, yung Children Who Chase Ay, ang Lost ganda Voices. niyan. Yun yung favorite ko na Shinkai. Full-length film yun? Full-length? Mga short film yung... Full length. Gaya na sinabi ko kanina, kaya yun yung intro namin ng mga animated films kasi, yun nga, ang guest natin today ang nag-direct ng isang animated full-length film, ang first ever sa Cinemalayang Iti Mapukpukaw, starring Carlo Aquino, Gio Gahol, and Dolly De Leon. Na Si mag-guest Carlo Aquino. din. Oo, tama, yung dalawa. Si Miss Dolly tsaka si Gio mag-guest din dito for an episode of Ang Walang Kwentang Podcast. True. First time to sa pelikula na walang bibig si Carlo Aquino. Totoo. So yung Itimapukpukaw, it's an Ilocano phrase. Ilocano Philippine. Oo. So doon sa pelikula, walang bibig si Carlo Aquino. Kaya kailangan namin ng isang artista na kayang umarte, na may expressive eyes. Kasi nga, sa buong pelikula, wala siyang bibig. Hindi siya makapagsalita. Kaya, meron siya laging whiteboard. O anyway, magpakilala muna tayo. Ikaw naman. Ako nauna kanina. Baka gumaya ko ulit eh. Ako si JP at hindi ako mapang sumbat katulad ni Tonet. Wow! Ako si Tonet at minsan mapansumbat ako. Minsan? Okay, go, Carl. Ang hirap. Kailangan ganun din. Hindi naman. Ikaw bahala. Hindi naman. Wala akong maisip. Biglang tumirik yung utak ko. Ayun, ako si Carl na tumitirik yung utak ngayon. Carl. At ito ang Walang Kwentang Podcast. presents Back to back. Tatlo na yan, di ba? Back to back. Apat yata. Apat. Tatlo lang. Back to Tatlo back. Okay, back to back. Featuring Carl, Joseph Papa. of E.T. Mapukpukaw. Mapukpukaw. Still a Spotify exclusive. Para hindi naman ma-alienate yung ibang mga listeners natin na hindi pa very into animation. Yung pinaka-basic, ano ba yung animated film? What makes an animated film? Yes. At dahil dyan, si Carl ang sasagot. Yes, Carl. Uy, wag ganyan-ganyan na si Carl, pero yan 2-time Best Picture winner of Cinema Oo, Originals Cinema yan. 1. So, Tsaka, sinabi sa akin kanina ni Carl, batchmate daw kami sa Cinema nila. Grabe yung, kahit tumitirik ang utak niya, matalas ang kanyang memory. or, hindi lang matalas ang memory mo. Same. Pero, Di mo nga maalala na nag-jury ka dun sa di ko talaga, 2012 na Cinema Manila. ba't ako na-jury? 2012? It comes with age. Mas matanda ka naman talaga sa aming lahat. Ba't ako pa doon? Hindi ko alam. O ano ba ang animated film? Yung mga ibang pelikula ni Carl Papa ay Cinema One Original. So, pangatlong full-length film na niya to. So, the first one was Manang Biring. Manang Biring. Manang And yung Biring. second one ay animated na Ian Veneracion. Yung second. Magkasunod na year ba Paglisan. yun? Hindi. 3 years yung pagitan. 2015 yung Manang Biring, 2018 ang paglisan. Ano ka alam sa animation, JP? Parang paggawa lang na lugaw. Malay ko ba? Baka parang Avatar siya. Ang tagal na niyang nagawa, gano'n. Oh. Baka order ka. Next year, meron na agad. So, pareho yung nag-best film sa Cinema One Originals. Yung isa yung Paglisan. Pero, as a producer, so, yung, Iti Mapukpukaw, produced by Dan and Gio, by Project 8 Projects. Nung napanood ko talaga. Kahit nung hindi pa masyadong, pulido lahat.
Ganda na niyo. Biases aside. Kinikilig si si Carl. Totoo. Tapos isa sa mga producers din namin, executive producers, isa sa mga nag-invest, ay si Miss Nessa of GMA. Public Affairs? Oo. Oh, Si Miss Nessa, okay. alam mo si Miss Nessa? Mm-mm. Tapos si Miss Nessa, nung unang, sorry nagchika na kami dito. Go lang. Go Sorry lang. guys. Kasi meron tayong 100 na VVAPs nga pala. Hello sa mga VVAPs natin. Hello, If- guys. If you want to be part of our live recordings, punta lang kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com para maka-join kayo mga live recordings namin, especially kapag merong mga guests. So, ang dami naming naka-line up na guests. Pero for Itimapukpukaw, mag-join din si Miss Dolly De Leon and si Gio Gahol. Anyway, yung process namin sa Itimapukpukaw, kinunan muna namin siya ng live action. So, syempre, inedit muna. Kung kilala nyo, si Ben Tolentino, Na lagi namin nababanggit dito, nag-guest yes. dito. Nang hindi sinasadya. Siya yung editor namin. Tapos nung pinanood ni Miss Nessa, yung after nung pelikula, sa ending, iyak siya ng iyak. Oh my As in, God. As in, Miss Nessa, wala ka rin po bang bibig dati? Ganun po ba yung pagka-relate? Iyak siya ng iyak, di ba, Carl? Parang, Miss Nessa, ikaw ba to? Pero yun. Oh, go, Carl. Ang dami ko ng ang dami ko ng okay. intro. Pag di mo pa rin alam ko ano animated film, Bago sumagot si Carl, gusto kong malaman, anong sagot ni Miss Nessa dun sa kung wala rin ba siyang bibig dati? Actually, hindi siya nakasagot kasi sabi niya, Oh, go na, Carl! Hi, Miss Nessa! Hi, Miss Nessa. Hello po. Oh, go na, Carl! Sumagot ka na! Okay, ang animation ay, well, kung sa live action, ang ginagawa is parang succession of parang tao. Dito naman sa animation ay basically parang successive drawings siya or models o mga ganun. Or kung kunwari, depende sa style ng animation na ginagawa nyo, it could be, kunwari, clay images or shadow animation or yung iba, puppets to create an illusion ng movement or sequence. So, yun yung animated film. Pero, from the word na animation, actually, to animate Ay, in-etymology means tayo. to, bring life, In-etymology to tayo. give life. So, yun. Kaya, yun yung, to animate is From to the give root life. word, From the root word, Bring Me to Life by Evanescence. wake me up! Ayan mo. Okay, Asa na sige. nga tayo? Nawala tuloy ako! Ayun, yung animation, tama. Yeah. Kanina, naalala ko lang kanina, nung bago tayo mag-start, sabi ni Carl, parang kailangan daw ba niya mag-present ng slides? Pwede mo na sigurong i-present ngayon, Carl? Hindi, huwag na. Natanong ko lang, kasi baka moment bigla. Animation 101. Nag-ano ka ba, Tonet, nung college? Nag-animation ka ba na Oo. elective? Kaya naman Bautista. Kay Monra. Yung animation, karamihan sa mga short films nung nag-film tayo, kayang i-cram. Yung parang overnight mong, yung animation talaga hindi ko kinayang Yung Pink i-cram. Ranger ba, dun sa Yung animation class yun? Pink Ranger, akin ka lang, oo. Pink Ranger, akin ka lang. Parang 1 week ko yun ginawa. 3 hours yung klase ng animation, di ba, sa UP, ng mga klase. Once a week, once a week. Pumasok ako after 1 hour, after the first half. Kasi hindi ko talaga siya natapos. Tapos yun ako naligo. Parang lagi mo namang ginagawa yun nung college. Tapos isa sa mga panahon na nagpahatid na talaga ako sa tatay ko. Hindi ako nag-commute. Sa sobrang puyat na ako, hindi ko na kaya. Baka lumampas ako, baka paggising ko, pantrangko na yun. Nasa pantrangko na ako. O UST ako anyway. Naalala ko nung nung college, parang meron may batchmate kami na animation yung thesis niya. Tapos, Ay, talaga? Oo, sinut ng live din. Tapos, print isa-isa per frame. Tapos, tsaka namin, ang dami namin tumutulong sa kanya nun para mag-drawing, para i-trace yung mga Gusto lang masabi na nagdo-drawing siya. Sorry Carl, ganyan Yes. talaga. Nakikita nyo ba tong painting sa likod? Charis lang. Si Kiko Moran yun.
Isa sa mga sinabi ni Carl sa amin nung kinausap niya kami to produce Itimapukpukaw. Isa sa mga goal niya ay makilala yung Pinoy animation sa mundo. Kasi nga, parang totoo naman wala talagang, parang alam natin kapag Japanese animation, meron talaga siya certain look, 'di ba? Western animation, may certain look. Pero yung Pinoy animation, parang hinahanap pa niya yung niya. 'Di ba, Carl? Parang anong tingin mo bakit wala pang sariling shape yung Pinoy animation? Agree yung sa sinabi mo kanina is pag sa Japanese alam mo kagad pag nakita mo Japanese or kung kunwari may gumagaya sa Japanese style of animation, alam mo pa rin na ginagaya nila yung Japanese style. Pero yung sa Philippines naman, feeling ko kasi number one na kung bakit wala pa tayong identity ng kung ano yung Philippine animation. Una, wala tayong masyado nagagawang animated films. Compared to Japanese films na na-establish na nila na yearly laging merong gumagawa. Parang ngayon may kakalabas lang si Miyazaki. Ayun, so, pero tayo, very rare na meron gumagawa. As in, eto nga, yung sa Fest sa Cinemalaya, first time lang na nagkaroon ng isang animated film. Animation. Pinalad na tayo yun. Ayun. Pero feeling ko yun. Tapos madalas kasi yung mga animators sa atin dito sa Pilipinas, hindi ko sila nilalahat. Pero parang outsourced. Kumbaga parang yung ginagawa pa rin nila is yung animation from other countries. So parang ang konti ng original content na Pinoy na for animation. Maraming gumagawa pero ayun nga. Baka feeling ko yung mahal kasi. Yun nga source of funds. Totoo. Mas mahal siyang gawin. Kasi tsaka mas matagal. Mas matagal. Feeling mas ko kasi matagal. Sa atin mas mabilis yung production ng movies. Oo. Totoo. Yung mga live action. Kasi nga matagal gawin ng animation, it could take a year or more. So, parang kukunti rin yung nag-i-invest. Oo. So, kung ganun, bakit mas pinipili mo pa rin gumawa ng animation? Yun yung parang kinalakihan ko na parang growing up, gusto ko talagang gumawa ng animation. I mean, drawing nung bata ako. So, inisip ko na baka gumawa ako ng comics one day, ganyan. Pero nung habang drawing ng bata, parang nakakatuwa yung sa gilid ng notebook, yung kahit stick person yung sa bubulat-latin mo lang. Totoo. Ayun. Parang nakakatuwa siya panoorin na kahit yung isang oras mo siya din drawing tas pag pinlay mo, limang segundo lang. Oo nga. Ano yung pelikula or kung ano mang animation yung nagpa-udyok sa'yo na i-dream na maging animator din one day? Actually, nag-start din ako with yung mga Disney kasi yun yung mga readily available. Pero naalala ko kasi nung sa cable namin sa probinsya, hindi ko alam kung naabutan niyo yung Wawaw na channel. Oo. Kapanahunan ng mga arirang ganyan. Naka-arirang kasi pinapanood ko nun. Yun. So, merong isang channel na Wawaw Chan. Tapos usually pag Saturday, kung hindi porn yung pinapalabas nila, nagpapalabas sila ng porn? Oo, cable. Oh my God, talaga. Kaya yung mga magulang namin anyway, go. Ayun, kung hindi siya nagpapalabas ng nagpapalabas sila ng mga iba't ibang yung either lumang movie or yung mga art house na mga movies. So, siguro mga early 2000, napanood ko yung Waking Life sa Wawaw. Waking Life? Yung kay Richard Linklater na rotoscope animation. Tapos inggit ako. Sobrang inggit na inggit ako. Parang niya nagawa yun. So, niresearch. Grabe lang taong ka nun? 2001? High school. Siguro mga third year high school. Mga ganun. Ilan taon ka na ba, Carl? 37. Okay. Halos magkaano pala kami. Oh my God, ako yung youngest pala dito. I'm 31. Sabi ka 42 ka na, no? 42 na yan si JP. Doesn't look like it. Yun yung first exposure mo
Sa Bukod rotoscope. sa Disney, sa yun rotoscope. Pero, yun nga, nung bata ako, tunto ako sa Little Mermaid, Beauty and the Beast, mga ganyan. Tapos, hindi ako nanonood masyado ng TV. Mga pinapanood ko yung mga Captain Planet, As Told by Ginger, yung mga ganun. Oh. Ghost Fighter, tsaka yung mga palabas sa... Ghost Fighter. Ghost Fighter! Totoo. Yan yung mga available nga talaga sa atin. Tsaka yung mga yung mga Saturday weekday morning. Yung mga Ay, tama. Julio at Julia. Julio at Tsaka Julia. yung hapon din. Sedi. Yung mga Gundam Sarah, Wing, Sedi, ganyan. oo. Yun. BTX, Senki. Totoo. BTX. Yan yung mga natin, exposure Card natin sa Captor animation. Sakura. Alam niyo Ay, yung hindi ko alam Georgie? Georgie. Wala yung Georgie. Sento. Baka sa Taytay lang yan. Yung Georgie, ano siya? So, yung bida si Georgie. Tapos, Ay, talaga? Parang, oo. Parang Heidi. Tapos, yung isa sa mga boylet niya doon, pinsan niya, nakakaloka. Hala! Kaya siguro Yan. hindi na yun tinuloy. Baka kaya di na umabot sa Pasig B. Sa Taytay pa lang naliguakan na. Nakakaloka. Si Georgie, Pero, si Carl, anong kinuha mong course ng college? Computer science ako. Computer Sa science. UPN. Malapit naman. Sa LB, yes. Actually, itong pag-animate, meron talagang day job si Carl. Kaya, nung nagbi-meeting kami, laging after work, laging after office hours. Kasi, hindi talaga siya full-time animator. Hmm. Kasi dahil hindi ba kayang i-sustain ng pagiging animator ang day-to-day na Hindi, pamumuhay? siguro, more of... Sa Pilipinas, Hindi. May mga kilala naman ako na nag-animate sila na for a living talaga. Pero ako kasi, I guess yung mga gusto kong gawin yung mga, yung mga ako yung nagsusulat or parang ang tagal ko makaisip ng kwento eh. So, ayun. So, yung work ko, mini-maintain ko. Nag-enjoy din naman ako sa... Ano yung day job mo, Carl? Software engineer ako. Gumagawa ng mga websites. Yaman yan. Yaman yan si Taray. Carl. Kaya na tayong bilhin. Ay, hindi. Slasher pala si Carl Direct/engineer Carl Papa. Oh. Software engineer. Taray. Iba yan. Nabanggit mo kanina, Carl, yung rotoscope. Ano ba sabihin daw ng rotoscope? Sabi ng mga... Yung rotoscope Oo. is yung katulad nung process na ginawa rin ni Richard Linklater. So, i-shoot nyo muna siya ng totoo, tapos iti-trace nyo siya. Tapos pwede nyo siyang i-tweak. Actually, merong mga early Disney movies na nirorotoscope nila yung katawan lang kasi hindi nila ma-perfect yung movements kunwari sumasayaw. So, i-shoot nila. Ganyan. So, yung rotoscope, basically, it's shooting live action and then tracing it afterwards. Ayun. Yun yung rotoscope. So, yung kapag ganon, di ba, 24 frames per second. So, guys, yung napapanood natin ng mga pelikula, series, siya, parang per second, 24 frames or photos. Parang Oo. gano'n. Kumbaga photos na pinagsunod-sunod-sunod. Yes. Para makabuo ng isang segundo. Actually, So, yung kinikwento ni JP kanina, rotoscope yun. Yung pinrint, tapos dindrawingan nila ng perfect. Ayun. Yung sa Itimapukpukaw, palang ilang frames yung print mo nun per second? Hindi siya, mostly digital siya, pero naka 12 FPS kami. 12 FPS. Ay, taray. Frames per digital na. second. Wala nang print ngayon kasi 2023 na. totoo. Guys, kung gusto nyo makakita ng mga behind the scenes ng Itimapukpukaw, punta kayo sa social media pages ng Project 8 Project. So, sa TikTok, especially, tsaka sa IG. Naglalabas kami ng mga behind the scenes ng paano gawin yung rotoscope, makeup for rotoscope. Tapos nakakatawa, shoutout ko lang yung associate producer namin, si Sarah. Hello, Sarah. Talagang very, siya, kala mo buhay niya ito. Parang ganun niya ipaglaban yung pelikula. Tama, di ba? Nagpa-picture siya sa poster, no? Sa poster. Proud na proud talaga siya dito. Tapos, yung EP namin. Uy, magaling yan si Sarah. Nag-start yan sa Star Cinema. Tapos, kinuha namin sa Project 8. Tapos, dinirelease namin yung BTS ng rotoscope. Tapos, may ang daming comments sabi na parang, is this really animation? Or, kasi mukhang filter lang siya. Parang, si Sarah talagang galit na galit. So, parang,
Biglang nag-message na lang siya sa group namin na, pwede po bang sagutin po natin yung mga grabe po maghirap ang mga animators natin. 90 plus yung animators. Last year pa lang nag-animate. Tapos filter. Actually, feeling ko siya nagiging yung style ng animation na yung pag-rotoscope. Minsan may bad rap siya talaga kasi nga tinitrace siya ganyan. So mukha siyang talaga. Mukhang Parang it's a shortcut, no? Parang it's a shortcut. Para siyang shortcut. Kaya nga lang kasi dito kasi sa ginawa nating movie, siya, may dahilan kung bakit natin ito yung animation na ginamit. Actually, Malalaman dalawang sa klase pelikula. ng animation yung ginamit namin. Nag-traditional 2D hand-drawn kami. Tapos, meron kaming rotoscope. Yun, makikita nila yung iba sa trailer, pero yung the rest, kung bakit yun yung ginawa namin, nasa movie. So, Nasa movie. So, parang siya, multimedia, parang ganun. Kasi nga, iba't ibang klaseng medium, animation. oo. Dalawang klaseng animation. Tapos, feeling ko rin kasi, well, hindi naman sa dahil siguro nilalait nila yung na hindi naman siya totoong animation. Pero tingin ko kasi, yun yung nadulot ng TikTok. Kasi 'di ba may mga filter sa TikTok na pag inano mo yung sarili mo, magkakaroon ka ng filter, tapos mukha ka ng animation. Kahit sa Instagram, parang, 'di ba dati, yung mga filter oo, dati, yung unang-unang filter ng Instagram, oo. meron doon mga comics filter, ganyan. Oo. So, parang siguro akala ng mga tao, parang ang ginawa ni Carl, doon sa Itimapukpukaw, kinunan, inedit, tapos nilagyan na ng parang IG filter or TikTok filter, tapos okay na. Guys! So, yan, rest na natin hindi yan, po guys, ganun yung ngayon. ginawa. Oo. Hindi ganon. So, parang, na proseso. 90 animators yung kausap ko. My God, 90 animators? Oo, 90 animators. kami all in. 90-ish. Actually, Ganun konti pa karami. yan, 90 di ba? plus, actually. Konti pa, oo. Konti pa yan, eh. Konti pa yan. Tapos we started the shoot. Nag-shoot kami last year pa. So, tapos na picture lock namin. Kasi guys, ang magiging process sa mga pelikula, bago mo lagyan lapatan ng music, bago mo lagyan ng sound, ganyan, picture lock muna. Yung tawag namin in pelikula speak, it's called pick lock. So, parang pinik-lock namin. Ibig sabihin, tapos na-edit na, okay na to. Saka pa lang i-animate. So, nag-start kayo mag-animate. December ba o January of this year? Actually, December, meron na nag-animate. Pero hindi pa yung rotoscope. Nauna yung 2D na hand-drawn. Yung 2D, oo. Kasi nagsisend pa ng study si na Carl nun eh. Tapos yung rotoscope, nag-start kami nung nakapag-pick lock na mga mid-January. Yun. Tapos, parang nag-shoot kami, green screen. Green screen. So, yung background, kaya pang ilagay. So, kung nilagyan lang yun ng filter, hindi malalagyan yun ng background. Kasi nga naka-green screen kami. Kasi, yun naman, shoot namin yung lahat na yun. Pero it is set in Makati and also set in Ilocos. May parts na shot in Ilocos, pero actually, it was just shot in a studio in Makati na green screen. Ayun. So, ganun yung proseso nun. Hindi siya... Kasabay nyo bang nag-shoot ng Little Mermaid? Nauna naman ang Little Mermaid. Parang siguro kami sa'yo, parang sorry po, pwede pong paggamit naman. Can we just be part of your world? Kasi 'di ba may something in common like finding your voice, 'di ba? Oo nga, wala rin nga palang boses si Ariel so sa Star. parang meron talaga silang I mean yung nagkaroon sila talaga ng conversation. Oh my God, Si ang kurso Ariel na ba rito ay si Gio Gahol? Minsan hindi ko na rin alam kung tama bang nagigas dito yung mga pelikula ko kasama si JP. Para mas maraming mga curiosity. Ganon. Taray. Uy, tapos, isa pang BTS namin, yung iba pala ang makeup pag sa rotoscope. So, merong, may nose line. Nose line, Oo, may nose line na makapal Actually, yung... Talaga? Hindi ko sure. Hindi ko alam yun. May napanood ako na nakalimutan ko kung saan country siya. Pero Alois Nebel yung title ng rotoscope animation. So, napanood ko yung BTS. As in, matatanda kasi yung character. So, nilalagyan ng linya yung sa noo. Parang T-mark, ganon. Hindi, yung age marks. Yung wrinkles, yung mga wrinkles. wrinkles.
Tapos yung kilay, kinakapalan, ganyan. So, Oh. tapos yung, ganun din yung ginawa namin proseso sa damit. So, Mm. as in, hinighlight namin yung mga parts na kailangan medyo makapal kasi lilinyahan siya. So, yun naman napulot ko naman yun sa Loving Vincent. So, gaganon yung style nila ng ng Ang ganda nga ng Loving Vincent. ginawa nila. Pero yun, mas mahirap yun. Pinaint nila yan per frame. Oo, Kasi, pinaint per frame. May oras, Tas may oras silang... Naghanap sila ng ng mga painters na kayang gumawa ng style ni Van Gogh. Ni Van Gogh. Para rin sa mga audience natin na hindi pa familiar doon sa story ng Itim Mapukpukaw, tungkol saan yung Itim Mapukpukaw? Okay. Ang Itim Mapukpukaw ay tungkol kay Eric. So, si Eric, wala siyang bibig. So, malalaman natin doon sa as the story progresses na bakit ba siya walang bibig. So, mag-unravel yung memories niya habang merong isang alien na hinahabol siya at pinupuntahan siya kung saan siya pumupunta. So, yun ang E.T. Mapukpukaw in a nutshell. Oh, Tapos kaya si The ano, Missing. kaya The Missing. So, dahil wala nga siyang bibig, gaya nung sabi namin kanina, lagi siyang merong whiteboard. Naka-ready na siya. Meron siyang nakahang sa leeg niya na whiteboard, tsaka marker. So, kapag Taray, kausap niya yung mga tao, inaano niya, sinusulat niya, tapos binubura niya, ganun. Wait lang, may nagtanong dito, Ilocano po yung... Ilocano po ba yung mga characters? May mga characters na Ilocano. So, yung bida, Ilocano siya, pero living in Makati. Yung mom niya, definitely Ilocano. Ayun. So magnanay si Carlo tsaka si Miss Dolly. Tsaka si Dolly De Miss Leon. Ang galing ni Miss Dolly, no? Ang galing nila lahat, pero natuwa ako pag nung nakikita ko si Miss Dolly. Kasi, kitang-kita talaga yung facial expressions niya. Kahit mas mahaba ang airtime ni Gio tsaka ni Kaloy, ni Carlo Aquino. Pero tatatak talaga yung eksena ni Miss Dolly. Tita Dolly. Miss Dolly De Leon. Pero si Miss Dolly dito, may bibig siya. Meron. Si Carlo lang talaga yung walang bibig. Kasi yung nasa teaser, so nung ni-record namin to, wala pa kasi yung trailer. Ayaw pang ilabas nito, net. I-release namin mamaya yung trailer. Ayun na nga. Papakita namin kasi yung dito. teaser, lang, diba, parang magka-carpool, parang gano'n. Oo, totoo. Tapos yung last Nakilig. words ni Gion, nice, finally. Taray. Oo. Baklaan ba to? Ba't baklaan talaga? Baklaan tomboyan. Uy, nakakakilig. Kinilig ako. Ang nag-score nito ay si Teresa Barroso. Ay, hello, Tere. Tere. Uy, Ganda nakikinig ng sila pasok. ng listeners Talaga? ng podcast. Oh. Hello, Tere. Hello. Tsaka yung jowa niya. Nung pumasok yung music ni Tere. So, yung music dito is used very sparsely. Mas yung music ay nasa sound design. So, siguro mas music yung hinga-hinga, ganyan. Pero kaya nung pumapasok yung music, nakakilig siya, Mi. Kinilig ako. Kaya na Parang yung part ng romance niya, kasabay siya nung story ni Carlos. Kumbaga parang, yung audience, kasabay niya si Gio Gahol, nakilalanin yung character ni Carlo at ano ba yung pinagdadaanan niya. So parang, ewan ko, yung pagkakasulat ni Carla, yung pagkaka-arte ni Gio. Parang feeling ko ganun tayo pag meron tayong sobrang bet na tao. Tapos parang biglang kailangan niya ng tulong natin. Pero hindi pa tayo masyadong close. Pero kasi gusto ko ito eh. So, sige, sabayan ko yung trip mo. Kakakilig me. Sana may ticket ako doon sa sa gala. Pwede ka! Uy, guys! Punta kayo sa gala namin kasi pupunta si Carlo Aquino. Taray. Pero pagpunta niya, meron na siyang bibig. Ay, alam mo, maganda niyan. I-prosthetics nyo na wala siyang bibig. Baka hindi siya pumunta. Kasi interviewin siya, no? Oo. Tapos naka-whiteboard lang yung mga sagot niya. May nagtatanong kung kailan daw ang gala. Kailan yung gala? Ang gala ay August 8, 6:15 p.m. Sa Pero PICC. punta kayo na mas maaga. August 8 yung gala namin. So, nandun yung mga actors, nandun yung cast and crew. Kung hindi pa kayo nakakapunta ng mga gala ng Cinemalaya,
Grabe, sobrang sarap ako never pa ako nag-Cinemalaya, so super happy ako na meron kaming Cinemalaya projects as producer. Pero ikaw JP nakapag short film kay. Sa'yo, 'di ba? Oo, ano siya, parang doon ko na-experience na talagang pumapalakpak yung mga tao every time matatapos yung pelikula. Yeah. Tapos grabe, ang sarap. Ang sarap gumawa ng pelikula kapag nakaka-attend ng Cinemalaya. Parang yung mga filmmakers, mga student filmmakers, doon parang unang nabubuo yung pangarap, no, na parang, Oo. gusto ko rin ng ganitong audience para sa pelikula ko. May question dito, how much pang Cinemalaya? Merong student discount, 300 or 200? 300, pero merong student discount. So, I guess, dalhin nyo na lang yung mga IDs nyo para makakuha kayo ng student discount. Ayun. Sa mga nalalayuan sa PICC, so sa August 8, yun yung gala namin, 6:15. Punta kayo ng maaga kasi tag-ulan. So, syempre, Rush baha hour papunta dyan. So, punta Oo, kayo mas Diyos maaga. ko. Marami namang kainan sa paligid ng PICC. Harbor Square. Yes. Tapos, pero malamang baha rin, no? Papunta doon. So, I think Oo. magbota na lang kayo. Oo, huwag kayong magpantalon. Tapos, pero magiging available din ng Cinemalaya around that time sa mga Ayala Cinemas. Kasabayan. So, Magkasabayan eh. Magkasabay, oo. Kung nalalayuan kayo sa PICC, punta na lang kayo sa nearest na Ayala Cinemas. Pero syempre, selected Ayala Cinemas yun. Nandun din. Palabas din ng Itimapukpukaw at iba pang mga Cinemalaya entries. Pero kung ako sa inyo, punta kayo sa gila namin para ang dami ng alam mo nakakatuwa kasi 900 plus yata yung seats ng Cinemalaya. Tapos nagsabi kami sa mga staff animators, ganyan, kung sino yung gustong pumunta. Tapos mga nasa 250 seats na. Sa staff and animators pa lang. Ganun kadami yung Yung staff and crew. Tapos meron isa kaming animator, yung plus niya. So, tatanong namin, so siya, tapos ilan yung plus 1 mo? Plus 15 siya, mi. Ganun siya ka-proud. Buong compound, yung ating. Pero yun, nakakatuwa. Sobrang happy ako sa mga animators namin. Alam mo, mas masaya. Well, kasi first time mag-PICC dahil nga ginagawa ang CCP. Yes. Diba? Pero yung mga naunang Cinemalaya na sa CCP ginagawa, ang pinakamasayang moment ng pag-attend ng Cinemalaya talaga ay yung every time, parang may time in between yung mga pelikula na papanoorin nyo. Tapos tatambay lang kayo dun sa labas. Oo. Tapos, Kain ka ng hotdog. sa gilid, diba? May mga nag-yosi dyan, ganyan. Tapos, parang bigla ka na lang may makakausap na director, ganyan, or Totoo. writer. Starstruck ka nung Oo, nung bagets tayo, parang, oh my God, siya yung director no. Diba? Hala, si Wong Kar-wai nandito, ganun. Bakit? Bakit po siya nandito? Nag-jury siya. Na-traffic ba siya? Haan ka nga makalabas dito eh. Eric, naringkan? Puyat ka ng puyat, baka magkasakit ka niyan. Madandanagan na kawin kini uncle mo. Malagip mo, ni Rogelio. Okay lang. Naalap tayo address ni uncle mo. Mabalit mo pa banan? Let's go. Rogelio! Tito! Rogelio! Kunyemas kang ubeng! Eric! Dapat tinatinag mo! Nuyakan ako kayong kati kinapat pati nga kapailagat. Dahil anay ka nga hari dahito nga planeta. Ang ganda. My God. Isa-isa bang mawawala yung mga body Hindi, parts niya? Ina-anxious mo ba kami? Grabe, may trust issues talaga si Tita. O, di sige, pangit. Yung ba yung gusto mo marinig? May trust issues talaga ako sa mundong ito. Pagkatapos kong maloko ng lalaki sa sardinas.
O bakit si Carlo Aquino ba yun? Hindi naman, di ba? Uy, pero ang ganda. Oh, yay! Ang ganda. Pero sige, ano mga reaction nyo, guys? Kahit naman, wag nyo na kami etchosin. Kunyari, nasa labas to ng sinihan, tapos merong, ano pa masasabi nyo? Number one. Sana may part 2! Sana may part 2! O, Goana! Parang maiiyak ka after. Parang may darkness din. Hindi namin maipapangako na magiging light ito. First and foremost po, ang ganda ng pagkakagamit ng Ilocano language. As an Ilocano, malinis yung pagkakadeliver. Okay. And sa storyline and animation, medyo nakakatakot lang yung ibang parts. Just like Miss Anna, kasi parang may dark story somewhere dun sa pinaka-flow ng story. And it's a very good trailer. Okay, sige. Thank you, guys. Thank you, everyone. Thank you, sa mga guys. nag-volunteer. Yung +1 ko, 20 ha? Ay, ang dami talaga. Ganyan na si JP. After niya makipag-break, naging Gago ka. naging serial dater na po siya. Excuse me, hindi ako yung nakipag-work. Ay, sorry. Yung pala i-correct. Akala ko sabihin mo, excuse me, hindi ako serial dater. Ay, i-correct. Ayun ka. Very Taurus talaga. Okay na. Okay ni Nana! Congrats kay Carl at sa 90 plus animators na nagtrabaho sa Road to School. Actually, hindi lang naman animators talaga yung nagtrabaho lang. Pero from the start from itong Itimapukpukaw, meron kaming cinematographer, meron kaming production designer. Production designer namin si Ero, Francisco. Hi, Ero. Meron kaming wardrobe team, may styling team. Ano talaga siya? It's hindi lang siya ginawa in post-production sa animation, pero Totoo. ayun. Oh my God, so sa Gala ba, paakyatin nyo isa-isa yung 90 na animators? Kaya nga baka mag-start kami 4:15 PM. Nagsa-start ng paakyatin yung mga animators. Pakilala isa-isa. Oh my God, kasi guys, sa Cinemalaya, ang saya doon kasi... Totoo. Oo, masaya maging part ng isang Cinemalaya film kasi doon ko na-experience na pinapaakyat kahit AD. Totoo. Grabe. Kahit Kahit gaffer, staff. oo, PA, grabe. As in, Lahat ng pumunta na part ng staff. Oo, nakaka-proud. Nakaka-proud. Kaya pag tinawag na lahat ng animators, wala nang tao sa audience. Oo, parang yun na yung pelikula. Uy, grabe kayo, punuin natin yung PICC. Sa Gala kayo pumunta, guys, kasi alam namin na hindi pa popular ang animation sa Pilipinas. Kaya kinakabahan yung team kung mapupuno ba namin yung PACC. Pero yun, gusto namin humingi ng support nyo na I think about time na ilabas natin yung galing ng mga Pinoy animators. At first time ni Carl sa Cinemalaya. Yes. First time niya mag-Cinemalaya. So As a Cinema One baby. At first time ng karamihan sa staff namin na Cinemalaya. na maging part ng isang Cinemalaya film. So, na-imagine ko na lang paano sila. Pero, so si Gio Lumuntad, ang aming co-producer, sa sobrang excited niya, bumili na siya ng damit. Ang iniisip ko pa naman, as a team, parang merong theme sana, May theme. color, gano'n. Alam mo kung anong color binili niya? Ano? Silver. Sabi ko, Gio, Kaya pala nag-text sa akin si Francis Libiran. Sabi niya, kilala mo wow! ba ito? Silver? Kakaloka tong si Gio, bida-bida. Main character talaga. Huwag mo tong i-delete, Gio, ah. Pero yon, super thank you guys. Tapos, if you love the trailer, we will appreciate if you can share it to your friends, to your groups, to your Facebook pages, social media pages. It will really help us spread the word kasi wala kaming budget for promo, kaya kami lang yung gumagawa ng mga mga promo materials namin. Oh, Carl, anong last words mo about Itimapukpukaw? Anong gusto mong sabihin sa audience? Actually, ang goal ko lang talaga nung nakapasok sa Cinemalaya. Well, syempre, competition festival siya. Pero, ang naging aim kasi namin din as a team na may palabas siya ng tama. Yun yung lagi naming reminder. So,
sana magustuhan nyo yung munting animated film namin na pinaghirapan namin na for almost a year. And yeah, pagka nagkita-kita tayo sa mga screenings, kalabitin nyo lang ako, kwentuhan tayo. Sige, go. Game ako. Hold up to. Maliban doon. Ayun. And doon kayo, yung gala, sana nandun kayo kasi nandun din yung mga actors namin. It's August 8. That's Tuesday, 6:15 p.m. Pero come early kasi baka umuulan. Kasi pag yes. Sinimalaya laging umuulan eh. Oo. Ano nga yan, kapag August, parang August na, Sinimalaya na. Hindi So makita tag-ulan. nyo yung mga tao dumadating, basang-basa, dala-dala yung payong sa loob, doon isasara yung payong, pagpasok ng ano. Oo, tapos may Ng nadudulas doon sa CCP, entrance ng oo. CCP kasi basa yung floor. Kita-kita tayo doon guys, sobrang sayang experience ng Cinemalaya. Oo, So, ibang Yes. Carlo Aquino ang makikita nyo rito kasi wala siyang bibig. Totoo, ibang Oo. Carlo Aquino talaga. Tapos nagsabi na siya na pupunta siya ng ano, oy Carlo Aquino, sabi ka ha, pumunta ka, baka balik ka, umalis ka ng maaga, Charlie Dizon, umalis ka ng maaga, naku sinasabi ko sa'yo ha. Pero ano naman, super happy and si Carlo kasi sinisendan namin siya lagi ng ano ng mga updates. Grabe yung PIC. Carlo Aquino. May nagtanong dito kung saan ba. Kasi may nagsabi kung PACC ba or CCP. PACC yung gala. Pero meron ding mga screenings na hindi gala sa PACC. Pero the rest mapapanood nyo sa Ayala Cinemas. Yes. Ayun. Paano po tickets and attire? Oo. Come in your favorite alien costume. Uy, pero bawal daw naka-chinelas. Bawal naka-chinelas. Oo, at bawal naka-shorts. naka-chinelas shorts. At sando. So, yun. Bawal Okay. nakachinelas? Bakit? Sa PICC. Oh. Okay, sige. Thank you, Thank you, Thank Carl. you, Carl. Sa pag-release ng episode na to. Thank you so much. Sa ating second Thank you sa back-to-back-to-back. pag-invite. Yes. Tapos, antayin nyo naman guys, ang next namin for Iti Mapukpukaw ay, ano nga ba yung natin kay Miss Dolly? Santalina. Santalina, magbibigay Yes. sila ng advice, career and life advice sa ating letter sender. Yes. Yon. Oh my God, ang swerte naman ng mabubunot na letter. Oo, totoo. Golden Globe nominee yung Golden Globe mag-a-advise nominee sa'yo. yan, di ba? So, Mm. thank you, Miss Dolly. Yes. Ayun lang. Thanks, Carl. Carl. Saan ka namin Thank mahanap you. sa social media mo? Kahit naka-private ka. Naka-private ako, hindi ko alam. Ng private individual. Pero na lang, mas pag nagkita, ay madali naman yata ako ma-distinguish. Kalabitin nyo nga lang daw. Ah, Oo, may kalabitin hawak niya yung na. payong para sa mga tour group sa Payong na dilaw. Para masundan. Okay, thank you, Carl. Bye. Bye, Carl. Thank you. Bye. Ayan, manood na kayo manood kayo ng Cinemalaya. Tapos, lahat, support Filipino independent films. Kasi, Yes. ngayon na lang uli magbabalik ba ang Cinemalaya? Meron last year. Ay, last year meron nga, tama. Panoorin niyo yung dalawang pelikula ng Project 8 Projects especially. So, Rookie. Iti Mapukpukaw and Rookie. Magkaibang Yes. genre yan, magkaibang feelings ang ilalabas sa inyo. Pero sana mapanood nyo pareho. At the rest of the Cinemalaya entries. Totoo. Merong documentary. Oo nga, Maria, first time din. First ever documentary sa Cinemalaya. Nandun si Madam Lenny Robredo. Yung Maria, directed by Shea Andes. Yes. Ang dami pa, As If It's True, Gitling, shit, ano pa yung iba, JP? Gitling yung kay Joby Arnaldo. Yes, Gitling, Huling Palabas, Tether, Duya ng Magiting, Bulawan nga Usa or Golden Deer. Ano yan? August 4, 2023 to August 13 ang 2023 Cinemalaya Independent Film Festival. At opening film ang Marupok AF ni Quark Henares. Closing film. Sabi kanina sa IG, opening. Ay, nag-opening na. Official opening film. Closing film kasi dati. Okay, si Maris yan. Si Maris Yes. Nakal. Ang gala, may nagtanong dito, kailan na po ang gala ng Rookie? August 6 kami.
So, punta Yeah. rin kayo dyan. Kasi madami kaming in-invite na volleyball players. Hindi ko pa masabi kung sino-sino kasi baka mamaya hindi pa super go. Pero ang daming volleyball players na na nag-show ng support. So, makikita natin sila. Oh, may ano yan, Yes. may impromptu na volleyball Volleyball game sa loob ng sa loob ng PICC. Bago ka? Yes po, new transferee. Miss Asuncion. Ace na lang po. Naglalaro ka ba ng volleyball? Basketball lang po. Wala kasing basketball team dito eh. Nakaka-tomboy daw. Ayaw mong subukan? Ace, focus naman tayo. Ayaw niyo ba manalo? Beast mode na naman siya. Ang intense naman kasi ni Jana. Parang sinasayang ko lang yung buhay ko sa volleyball. Parang wala naman akong future. Bakit? Di mo na lang itry. Fun lang. Anong gagawin natin about coach? I think kailangan natin tong i-open up sa team. Lalaban tayo. Team tayo, di ba? Nagsabi na yung iba na napupunta sila. Tapos dyan nag-cameo si Eliza Valdez, si Ara Galang at si Tots Carlos. Si Tots Ayun. Carlos na nag-guest dito. Na nag-guest dito. Ang aga ng guesting niya. Oo, Ayun. napumalo sa takilya. Ang dami daw nakinig. Oo, totoo. True. Ayun. Ayun guys, so support Filipino independent films. Ayun, so sa mga brands dyan, baka naman you like to partner with us, feel free to email us at angwalangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please follow us on Spotify. Click the follow button and also the bell button kung gusto nyo ma-notify kayo at may bago kaming lapag. And kung napanood nyo na ang trailer ng Itim Mapukpukaw at ang trailer ng Rookie, share us your insights, share us your comments, mention us on Twitter, Instagram, or TikTok using the hashtag Ang Walang Kwentang Podcast. Ang official TikTok namin ay @Ang Walang Kwentang Podcast. Official IG namin ay @AWKPstuffs. Official IG and TikTok ng Project 8 Projects kung saan makikita nyo mga updates sa Itim Mapukpukaw at Rookie ay @Project 8 Projects. Ako naman @Tonette Hadaone. Ako naman JP Habak sa Twitter at Instagram. Tapos meron din kaming Ang Walang Kwentang Podcast after podcast Chikahan kung saan pwede kayo mag-share ng thoughts nyo kapag napanood nyo ng Itim Mapukpukaw, Rookie, and other Cinemalaya films this year. Yes. Yan. And Tapos ano pala, nag-start na kaming mag-check ng mga shortlisted ng AWKP Scholar. Ang dami nag-submit eh. ang dami nag-submit nga. Grabe. So, Hindi mo alam kung malulungkot ka ba o matutuwa kasi parang shit, ang dami na ang kailangan ng help. So, sa mga nagbigay na ng mga letters, ng nila, entries ba? Ng mga letters nila. Applications. Nag-message na kami, last 2 weeks ago, sa mga shortlisted. So, hinihingi na namin sa kanila yung mga requirements para mapunta na tayo sa stage 3, kung saan pipili na kami talaga ng AWKP Scholar. So, nagawa at magagawa namin yan dahil sa generosity ng ating VVIP. So, thank you very much, guys. Nakasama rin natin ngayon. Yes. So, your 250 pesos na monthly subscription will go a long way and help in pursuing their education, their college education. So, thank you so much, guys. Yes, oo. Tapos yan, dun sa website, sa angwalangkwentangpodcast.com, may tab doon yung balato. So, yung mga gustong mag-donate for the scholarship, feel free to donate. Thank you, guys. Kasi may mga nagtatanong paano daw kung gustong magbigay ng money aside from the VVIP subscription. So, yun, naggumawa na kami ng balato na link. So, punta kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. That's where you can subscribe and also give your additional balato to our scholars. And that's also where you can buy the AWKP official merch. Yes. Ayun, yun lang. Thank you so much, guys, Thank for you. staying up late. Maraming salamat. Bye! Bye!